Manalangin muna tayo sa Diyos. Okay lang? Sige po. Sige, manalangin tayo. Amang Diyos, Amang Jehova, lumirinig ng mga panalangin, kailan po dakila, soberano at kataas-taasan sa buong sinukob, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kaluwalhatian, Diyos ng katarungan, at Diyos sa lahat ng bagay. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Maraming salamat po sa time na pinagkaloob ninyo sa amin na makapagpasimula ng Bible Study today. Binigyan nyo kami ng karunungan, lakas sa buong mag-araw na siyang gagabay sa amin para higit na maunawaan ang Biblia. Amang Diyos, Amang Jehova, gabayan nyo kami ng inyong banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin na maunawaan pa ng higit ang inyong salita. Iligtas nyo kami sa anumang uri ng kapahamakan, Amang Jehova. Bigyan nyo kami ng sapat na talino na makapagdesisyon ng tama sa buhay. Ang lahat ng tao dinadalangin na sa makapayang pangalan ni Jesus. Amen. Hi everyone, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan at sa ating mga kapatid. Ngayon magsasagawa ako ng isang biblical interview sa paksang makakapagtiwala ka ba sa Biblia? Sa masayang buhay magpakailanman? Ano pong pangalan ninyo, sir? Jello. Ano apelido, Sir Jello? Rico Hermoso. Okay. How old are you, Sir Jello? 23. Okay, 23 years old. So anong ginagawa mo sa life, Sir Jello? Nagtatrabaho. Nagwo-work? Ano pa? Yun lang eh. Tapos matulog, ganon. Spend time sa family. Ganon. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. So anong course mo ulit na kinuha sa Polytechnic University of the Philippines na hindi mo natapos? Broadcasting po. Okay, broadcasting. Napakagandang course niya, Sir Jello. Alam mo ba na yan din ang dream course ko noon? Hindi po. Pero maganda po yan. Ay, maganda kasi I like reporting, I love interacting people, I love newscasting. Those are the lessons na matatagpuan natin sa broadcasting, right? Yes. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. So dito tayo sa Aralin 3. Makapagtitiwala ka ba sa Biblia? Pero, tanong ko lang, Sir Jello, anong nagpa-interest sa'yo na pag-aralan ng Biblia? Siguro kasi dahil Biblia yung libro ngayon na parang pagkukunan ng mga tao eh, ng pag-asa kung sakaling diba, wala silang mahanap na meaning sa mundo. Ganun. So, yun yung prime na pwede mong pagkunan ng example. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. Tama kayo doon, no? Ang pag-asa, sa Biblia natin matatagpuan ng pag-asa na hindi matatagpuan sa ibang libro. Kagaya ng kasaysayan, kagaya ng siyensya. Only Bible can answer all our questions in our life. Naniniwala ka ba doon? At bakit? 50-50. Naniniwala akong masasagot ng Bible yung mga bagay na hindi masasagot ng literal. Pero hindi rin masasagot ng Bible yung mga literal. Yun yung sa tingin ko. Sa tingin mo, okay. Ginagalang ko po ang inyong opinion, Sir Jello. So, bakit kaya tayo nagdurusa? Sino kaya kumukontrol sa mundo? Alam mo ba yung mga tanong na yon na kayang sagutin ng Biblia? Naniniwala ka ba sa Bible, Sir Jello? Naniniwala pa naman. Naniniwala din naman. Sa tingin mo kaya, Sir Jello, bakit tayo nagdurusa? Kagagawan ba ito ng Diyos? Tingin ko hindi naman. Marami kasing factor para magdusa ang tao. Hindi lang naman, actually walang kinalaman ng Diyos doon. Ang mga bagay may cause and effect yan. Pag ginalawan mo, may mangyayari. So, sa malamang pagka nagdudusa, may mga gumalaw para mangyari yun. Okay, this is very nice answer, Sir Jello. So, tama yung sinabi mo na hindi kagagawan ng Diyos ang pagdurusa. Pero sa tingin mo, Sir Jello, sino kaya ang kumokontrol sa mundo? Sasabi mo bang Diyos, mga tao, o iba pa?
Sa tingin ko, walang kumokontrol sa mundo. Um, ang mundo ay gumagalaw sa ayon sa ano niya, sarili niyang pagkilos. Okay, ginagalang ko po ang inyong opinion, Sir Jello. Naniniwala, alam naman natin na lahat tayo ay nagmula sa Diyos. Nilalang ng Diyos ang mga bagay-bagay sa mundo, ang mga anghel sa langit, ang universo, ang mga sumusuporta sa buhay. Nilalang ng Diyos ang mga bagay na yan. Pero, alam natin na ayon sa Biblia, sa unang 1:5-19, ang isa na masama ang kumukontrol sa mundo. Sino kaya yung masama na yon, Sir Jello, ang kumukontrol sa mundo? Ayon sa Biblia, si Satanas. Yon si Satan the Devil. That's definitely correct, Sir Jello. Kaya kung si Satan the Devil ang namamahala sa mundo, ano kaya ang aasahan natin sa pamamahala ni Satan the Devil dito sa planet Earth natin? Siguro, maaasahan natin is gagawin niya ang lahat para umayon sa mga plano niya yung mga nangyayari. Ayun. Ano ba yung plano ni Satan the Devil sa ating mga tao? Gusto niya tayong ano mangyari sa ating mga tao? Kung ayon sa Biblia, di mapalayo sa Diyos. Ayun, that's definitely correct, Sir Jello. May pababasa ako sa iyo. Bagamat, di ba, kung babalikan natin yung kasaysayan ng Biblia, di ba, nilalang ng Diyos sina Adan and Eve. After niya lalangin sina Adan at Eve sa paradise earth, may anghel sa langit na nagrebelde sa Diyos. Yun na nga si Satan the Devil ang nagrebelde sa Diyos. Hinimok niya si Adan and Eve na magkasala sa Diyos. Kaya nung nagkasala sina Adan and Eve, nahiwalay sila sa pamamahala ng Diyos. Kaya tayo'y tumatanda, nagkakasakit, namamatay. Dahil yon sa mga kasalanan na naman na natin kina Adan and Eve. Kaya binabanggit dito sa Apokalipsis, Apokalipsis chapter 12, verse 9. Yon. Nung simula nung nahiwalay tayo sa pamamahala ng Diyos, Sir Jello, binabanggit sa tekstong ito na itong dahilan ng pagkontrol ni Satanas sa atin. Si Satanas talagang kumokontrol sa mundo natin. Nakibasa mo itong Apokalipsis chapter 12, verse 9? Kaya inihagis ang malaking dragon, ang original na ang tinatawag na Diablo at Satanas, na nagliligaw sa buong mundo. Inihagis siya sa lupa, at ang mga anghel niya ay inihagis na kasama niya. Sa 10, pakituloy. Narinig ko ang isang malakas na tinig na sa langit na nagsabi, ngayon ay dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan, ang kaharian ng ating Diyos at ang otoridad ng kaniyang Kristo. Dahil ang tagapag-akusa sa mga kapatid natin ay inihagis na, ang nag-aakusa sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Diyos. Talon tayo dito sa 12. Dahil dito ay matuwa kayo, langit at kayong mga nakatira dyan, kawa-awa ang lupa at ang dagat dahil ang Diablo ay bumaba na sa inyo, na galit dahil alam niyang kaunti na lang ang panahong natitira sa kanya. Ayun, maraming salamat sa mahusay na pagbabasa, Sir Jello. So dito, sa teksto na pinabasa ko sa iyo, sa Apocalypse chapter 12, verse 12, binabanggit dito, bakit kaya kaawa-awa ang lupa ayon sa teksto? Dahil daw inihagis na doon yung kalaban. Sino yung kalaban? Si Satanas. Yung Diablo daw. Si Satanas. Yung si Satan the Devil. Inihagis dito sa lupa si Satan the Devil. Kaya asahan natin na sa pamamahala ni Satan the Devil, lalala pa ang sitwasyon. Diyan na nga magkakaroon ng digmaan, sakuna, krimen. Nakakagulat nga sa Pilipinas, napakaraming krimen ang lumaganap. Talagang, di ba,
Nababalitaan natin, pinag-initan ka ng riding in tandem, posibleng bariling ka. Alam mo yon, sir? Yes. Talaga bang secured tayo sa mundong ito na ginagalawan ni Satanas para sa'yo? Hindi. Bakit, sir? Bakit di tayo secured? Dahil mga tao hindi naman natin masabi kasi kung ano yung kikilusin yan Kaya kailangan palaging ikaw magse-secured talaga. Kaya nga dapat palagi kang on guard, yun tinatawag na gano'n, di ba? Saka palagi magtiwala sa Diyos. Yun rin po. Ano ulit? Palaging Tiwala po sa Diyos. Ayun, that's very nice answer, Sir Jello. So, yung tunay na seguridad, wala dito sa mundo natin sa ngayon kasi si Satan the devil lang namamahala sa mundo. Pero darating ang panahon sa paghahari ni Kristo Jesus kasama yung 144,000 na kinasihan ni Panginoong Jesus sa langit. Aalisin niya yung pamamahala ni Satanas na Diablo at yung mga masasamang tao dito. Nananabik ka ba sa panahon na yon, Sir Jello? Kung mangyayari, yes po. Bakit ka nananabik sa panahon na yun? Naaalisin na lahat ng masasamang tao dito sa mundo natin sa ngayon at gagawing paraiso ng Diyos itong mundo natin. Ba't nananabik ka sa pag-asang iyon na pinananabikan natin mga taong naglilingkod sa Diyos? Dahil syempre, magiging mapayapa ang lahat. Siguro ang pinaka the best doon, makakasama mo yung Diyos. Nakakasama ang Diyos. Saan? Sa langit ba? Ganon? Paniniwala ng karamihan sa langit. Pero bilang lang yung akit sa langit. Yun yung 144,000 na pinahira ng Diyos. Okay? Yes. Tayong mga tao, may makalupang pag-asa tayo dito sa lupa. Kaya mapapansin mo, Sir Jello, nilalang ng Diyos ang earth para tirhan ng mga tao. Imaginin mo kung lahat ng tao aakit sa langit, para saan pa itong planet earth natin, right? Para saan pa yung planet earth natin kung lahat ng tao aakit sa langit? Sino titira dito? Napaisip ka ba sa tanong na yon? I mean, kasi kung like physical ba na dito Ganun na nga. maninira ng habang buhay? Yes, ganun na nga. Physical tayong nabubuhay dito sa lupa, sa hinaharap. Kapag inalis na ng Diyos yung masasamang tao, si Satan the devil, inalis na everlasting life. Pinangako ng Diyos na na pag-asa natin dito sa lupa. Ano mako-comment mo doon, sir? Kung ako personally, mahirap yun kasi siguro may gagawing magic dun si Lord na parang ihiwalay niya yung earth sa parang physical space kasi itong natin, universe natin kasi yung Milky Way, kung nasang galaxy tayo ngayon, tsaka yung kapitbahay niyang Andromeda, mag-ano kasi yan dadating yung panahon na magsasalubong yan, tapos sasabog pagka nangyari yun, hindi mawawala yung Earth. So, sa tingin ko, ite-teleport niya ni Lord yung Earth sa ibang physical na realm. Okay. So, naniniwala ka sa Big Bang Theory, right? Hindi naman sa necessarily sa Big Bang, pero yung doon tayo sa yung paparating kasi predicted na mangyayari talaga na constant. O kahit hindi na yon, kahit yung mas malapit na lang na kasi yung araw kasi, ang nature niyan, palaki yan ng palaki. Ngayon, dilaw siya, darating yung araw, siya, medyo dark red. Pag dumating yung araw na dark red yan, magiging na siya, abnormal yung laki na sakop na niya yung pwesto na itong Earth. So, hindi talaga po pwedeng magtatagal ang Earth sa physical na realm. Tingin ko mapupunta yan sa realm na inihanda ng Diyos para sa atin. Yan naman sa tingin ko. O baka naman, pwede namang hindi na niya patandain yung araw, yung mundo. Baka ganun, tanggalin na yung time and space. Pwede rin naman. Okay, so, alam, di ba? Tama. So, pinagdududahan mo ba ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sir? Hindi naman. May tiwala naman ako. Ang akin lang,
Siyempre doon tayo sa ano, yung baka may gagawin siyang ano, like probable possibility. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. Pero ano man ang pinaniniwalaan ng mga siyentista regarding sa mga sinabi mo, Sir Jello, makapagtitiwala tayo sa Biblia na talagang totoo ito at mapananaligan at yung mga sinabi ng Diyos na magkakaroon ng paradise earth dito sa lupa ay talagang magkakatotoo yon. Naniniwala ka ba o makapagtitiwala ka ba sa Bible gaya ng title ng pag-uusapan natin ngayon? Para sa akin, personally, naniniwala pa naman ako sa Bible, kaya yes. Ayun, simulan na natin ang pag-uusap natin sa hapong ito. Pakibasa itong introduction. Maraming pangako at payo ang makikita sa Biblia. Baka interesado ka sa itinuturo nito. Pero baka nagdududa ka rin, dapat ka bang magtiwala sa lumang aklat na ito? Talaga kayang pagkakatiwalaan mo, sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaroon ng masayang buhay ngayon at sa hinaharap. Milyon-milyon na ang nagtitiwala rito, bakit hindi mo subukang pag-aralan nito at tingnan kung magtitiwala ka? Ayun, that's very nice na pagbabasa, Sir Jello. Sa tanong natin, gaano ka ka-sure sa iyong sarili na talagang makapagtitiwala ka sa Biblia? Gaano ka kasigurado sa iyong sarili na talagang mapananaligan mo ang Biblia? Personally sa akin naman, although kahit naniniwala ako sa logic tsaka sa science, matibay pa naman sa tingin ko yung faith ko, kaya siguro 100%. 100%. So, anong mga ebidensya sa Biblia ang pinaniniwalaan mo na talagang isang bagay ang Biblia na talagang mapagkakatiwalaan? Para sa akin, kung ano mang ebidensya ang meron ng Biblia, sinasakin ko na lang yun. Kasi ayokong magtiwala sa Biblia base sa ebidensya. Gusto kong magtiwala sa Biblia base sa pananampalataya. Dahil ganun ang nature ng faith. Yun, tama ka doon, no? Yun ang nature ng faith, yung pananampalataya. Pero alam mo ba na ang pananampalataya, ang pinaka-basic nito ay paniniwala sa Diyos at sa mapananaligang mga prinsipyo ng Diyos. Naniniwala ka ba doon? At yung mga paniniwala ngayon ay nang mag-uudyok sa'yo na gawin ang kalooban ng Diyos. Naniniwala ka ba doon? Yes. At bakit ka naniniwala doon sa statement ko na yon? Dahil nasa kanya yung pananampalataya ko eh. Buong pagtitiwala ko na yung statement mo ay totoo. Ayun, that's very nice answer, Sir Jello. Ayun, number 1, pakibasa. Totoo ba tama ang mababasa mo sa Biblia? Sinasabi ng Biblia na tumpak ang mga salita ng katotohanan na makikita rito. Totoong mga pangyayari ang mga mababasa mo rito at totoong nabuhay ang mga tao na binanggit dito. Pinatunayan ng maraming historiador at arkeologo na tama ang mga petsa, tao, lugar at pangyayari na binabanggit sa Biblia. Ayun, that's very nice na pagbabasa, Sir Jello. Sa tanong natin, totoo ba at tama ang mababasa mo sa Biblia? Para sa akin, oo. Kasi doon ako naniniwala, so kailangan isipin ko siya na tama at totoo. Kindly elaborate your answer. Bakit ka naniniwala na totoo at tama ang mababasa mo sa Biblia? I mean, kung sa ebidensya kasi, sa hard evidence, syempre hindi naman natin masasabi dahil hindi naman natin to nakita. Nabubuhay tayo sa ibang panahon eh. Pero totoo namang mga nangyari, yung mga tao doon, kagaya ng mga, doon lang tayo sa mga Romano, yung mga tribo ng taong binabanggit doon, mga totoo namang nabuhay yun. Kaya nga, nandiyan kasi yung conflict nung yung hard na maniniwala ka tsaka yung faith eh. Pero para sa akin kasi parang pag-ibig lang yan eh. Kung mahal mo, hindi mo na kailangan ng maraming maraming explanation pa.
Kumbaga, ganun. Parang yung pananampalataya, kailangan maniwala ka dahil naniniwala ka talaga. Ganun siya para sa akin. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. Yung pananampalataya ay naniniwala ka at kumikilos ka kaayon sa paniniwala mo. Anong mako-comment mo doon, Sir Jello? Paano po mapagkilos po? Pagkilos, example, nung panahon ni Noe, paano ba nananampalataya si Noe sa Diyos? Basta lamang ba siya naniwala na magkakaroon ng baha nung panahon ni Noe? Hindi. Kumilos siya. Sinunod niya ang utos ng Diyos. Yun na nga yung gumawa siya ng malaking arka at nilagay niya yung buong pamilya niya na doon. Nangaral siya sa mga tao na hindi naman nakikinig sa kanya. So, yun yung ibig mong sabihin na pananampalataya na may halong gawa. Paniniwala sa Diyos na may halong gawa. Ano makokomento mo doon, Sir Jello? Syempre dapat ganun nga dapat ang pananampalataya. Dapat pag pinapaniwalaan mo, hindi yung lang, naniniwala ka lang. Dapat alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung tama, tumahin ka sa pagkilos na nararapat na tumutugma rin dun sa pinapaniwalaan mo. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. Kaya dito sa number 1, makapaniniwala tayo na totoo at tama ang mababasa natin sa Biblia, right? Yes. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. Sa number 2 na tayo. Bakit natin masasabi na mapagkakatiwalaan pa rin ang Biblia kahit luma na ito? Madalas na may binabanggit ang Biblia ng mga bagay na hindi pa naiintindihan ng panahong isulat ang mga ito. Halimbawa, may binabanggit ito tungkol sa siyensya na hindi pa pinapaniwalaan noon pero napatunayan ng mga pag-aaral ng siyensya ngayon sa tama ang sinasabi ng Biblia. Laging mahasa ng mga ito ngayon at magpakailanman. Ayun, that's very nice na pagbabasa, Sir Jello. So bakit natin masasabi na mapagkakatiwalaan pa rin ang Biblia kahit luma na ito? Para sa akin, mapagkakatiwalaan pa rin ang Biblia kahit luma na siya dahil ano naman to written evidence ng mga taong nabuhay noon. Wala naman na tayong iba pang pwedeng pagkunan ng mga dissertation o mga sinasabing mga nangyari noong panahong yan. Kaya kung ano man mga nakasulat dito, maaari o nare-reflect na ito kung ano yung mga kultura at ginagawa ng mga tao na. Ayun, that's very nice answer, Sir Jello. So dito, babasahin natin yung Psalm chapter 111 verse 8. Pakibasa. Lagi maasahan ng mga ito, ngayon at magpakailanman, ginawa ang mga ito sa katotohanan at katwiran. Ayun, maraming salamat sa mahusay na pagbabasa, Sir Jello. Sa tanong natin, bakit dito sa awit 111 verse 8, bakit maasahan ito magpakailanman ang Biblia? Maasahan siya magpakailanman dahil eternal lang Diyos. Eternal ang Diyos. Anong kaugnayan nun? Anong eternity ng Diyos? Anong kaugnayan nun? Kung eternal lang Diyos, di habang buhay rin niyang magagabayan ng mga tao para patuloy na maniwala at magbasa ng Biblia. Ayun, natumbok mo ang mahusay na kasagutan, Sir Jello. So, number 3 na tayo? Yes. Dapat ba tayong magtiwala sa sinasabi ng Biblia tungkol sa mangyayari sa hinaharap? May mga hula sa Biblia na nagsasabi ng mga bagay na hindi pa nagagawa. Marami itong inihula tungkol sa kasaysayan at eksakto itong nangyari. Detalyado rin itong inihula ang mga kalagayan ngayon. Sa araling ito, tatalakayin natin ang ilang hula sa Biblia at mapapahanga ka kung paano natupad ang mga ito. Ayun, that's very nice na pagbabasa, Sir Jello. Sa tanong natin, dapat ba tayo magtiwala sa sinasabi ng Biblia tungkol sa mangyayari sa hinaharap?
kaugnay nung tanong nung umpisa. So, kung naniniwala ka ba sa Biblia o kung may pananampalataya ka ba dito. Ngayon, kung may pananampalataya ka sa kung ano mang meron ngayon na hindi natin nakikita, dapat meron ka rin pananampalataya sa mangyayari bukas na hindi makikita o nakikita. Ayun. That's very nice answer, Sir Jello. So, isa sa mga sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw, magkakaroon ng lindol, sakuna, lalala ang sitwasyon ng mundo natin, paglaganap ng krimen, taggutom, giyera, digmaan. So, yung mga hula na yon sa Biblia, naniniwala ka bang natupad na ito sa panahon natin sa ngayon? Halimbawa, lindol. Sunod-sunod ang mga lindol nung nakaraan. Baka nga dito, lindolin din tayo. Naniniwala ka ba na talagang ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mangyari sa inaharap ay talaga mapagkakatiwalaan? At bakit? Oh, dahil sabi nga sa nasulat, di ba? Buhay ang Diyos. Buhay ang salita. Ang salita ay naging the word became flesh, di ba? So ibig sabihin na living testament ng Bible na mga nagaganap ngayon at sa mga magaganap pa lang. Ayun. Kaya kung nasa mga huling araw na tayo, Sir Jello, kagaya ng sinasabi ng Biblia, kung nasa mga huling araw na tayo, anong dapat natin gawin? Mag-imbak tayo ng kayamanan sa langit. So, paano ba tayo makapag-imbak ng kayamanan sa langit, Sir Jello? Sa tingin ko, ang kayamanang madadala mo sa langit yung espiritong wala nga dito sa physical na realm, di ba? Yung nga yung pinag-aanohan natin kanina, baka mawala tong mundo sa physical na realm dahil ng Diyos sa ibang realm na pwedeng sama ng, yun nga, sabihin na natin langit. So, ano ba ang mga madadala doon? Di ba, mga tao? Kung mga tao ito, di tulungan natin yung ibang mga tao para madala rin nila yung sarili nila at yung mga kasama pa nila. Yun yung mga kayamanan sa tingin ko. Okay, pinapahalagaan ko po ang inyong mga kasagutan, Sir Jello. Yung tinutukoy mo, Sir Jello, ibig mo bang sabihin na lahat ng mga tao ay aakyat sa langit? Kagaya nga ng sabi ko, sa tingin ko, ang mga kayamanan na tinutukoy dito, yung mga tao kung sila lang yung pwedeng madala sa langit, gawin natin yung mga kaya natin para makapagkumbinsi pa ng mga tao at dumami ang mga nananampalataya. Sa tingin ko ito ang totoong pagyaman na madadala sa langit. Ay, yung pangangaral ng mabuting balita, right? Mismo po. Okay, that's very nice answer, Sir Jello. So, ibig sabihin ng pag-iimbak ng kayamanan sa langit, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang mga tao. We preach the good news of God's kingdom. We show love to other people. We are selfless, right? Those are the things that we can do now just to prove that we love Jehovah God, right? Yes po. Yun ang ibig sabihin ng pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Ikaw ba, paano ba ginagawa ang kalooban ng Diyos sa iyong palagay? Para sa akin, ginagawa kong kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng, kasi pinadala niya yung buktong niyang anak dito sa lupa para maging modelo na magagaya natin. Sa tingin ko, ang kalooban niya at dahilan para gawin yun hindi lang para iligtas tayo, kundi para magkaroon tayo ng eternal life. Yun nga, at isang parang pointer ba o blueprint na kung paano natin na ililid ang buhay natin maging kagaya ni Jesus. Ayun, that's very nice answer, Sir Jello. Imitate Jesus. Si Jesus ang huwara nating mga naglilingkod sa Diyos, right? Yun po mismo. Ayun, that's very nice answer, Sir Jello.